Hello po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man sulok ng mundo right now. Welcome everyone for our membership orientation seminar for tonight. But before that, let's start it with a prayer. Let us claim and declare our gratitude for the blessings that are coming to our way and be thankful for all the new learnings that we can get from this seminar tonight. Let's bow our head. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. I declare that I am blessed with God's supernatural wisdom and I have clear direction for my life. I declare that I am blessed with creativity, with courage, with ability, and with abundance. I declare that I am blessed with a strong will and with self-control and self-discipline. I declare that I am blessed with a great family, with good friends and good health, and with favor and fulfillment. I declare that I am blessed with success, with supernatural strength, with promotion, and with divine protection. I declare that I am blessed with an obedient heart and with a positive outlook on life. I declare that any curse that has been spoken over me, any negative evil word that has ever come against me is broken right now. I declare that I am blessed in the city, I am blessed in the country, and I am blessed when I go in, and I am blessed when I come out. I declare that everything I put in my hands to do is going to prosper and succeed. I declare that I am blessed. Amen. Alright, welcome back again sa ating Building Your Future Financial Literacy Seminar. But before that, I would like to introduce myself first. I am Myra Ducot, one of the financial advocate and proud campaigner of IMG International Marketing Group. So I will be your host for tonight. I hope na marami kayong matutunan. At sa mga guests natin for tonight na hindi pa pamilyar, who is IMG? What is IMG? Let me introduce first the company. IMG stands for International Marketing Group that provides financial education for those individual who wants to upgrade their financial life. Our mission is to create and educate 30 million families by 30-30. So, because we believe financial education isn't an option, it's a necessary. So, that's why our company, the people in IMG, are committed to educate and empower 30 million families by 30-30 and help them create a wealth for their family. And now we're going to proceed for our main topic for tonight, which is the building your future, taking control of your money. So, bakit ba natin kailangang pag-aralan ang financial education? Yun ang malaking tanong eh. Bakit ba natin kailangan pag-aralan? Kasi maraming mga taong magaling na eh. Magagaling maghanap ng pera, magagaling mag-handle ng pera. Sabi nila, magaling daw sila mag-handle ng pera. Which is good for them. But bakit kailangan pa rin ng financial literacy? Because kahit gaano karami ang pera mo, kung hindi mo alam kung paano proteksyonan, malamang sa malamang sooner or later mauubos yan. So that's why dito ipinapaunawa namin, ang goal namin is to let the people know and understand the challenging future. So it's either nasa abroad ka or nandiyan ka sa Pilipinas, nasa home country natin, may mga challenges na darating. Meron at meron. That's the reality. So we are going to discuss about the basic or pinaka main problem, yung pinaka main source ng mga financial problem natin, which is number one is uncertain labor market. 'Di ba? So, kapag nawalan ka ng trabaho, napakalaking problema kasi saan ka kukuha? But what is the sources or what is the main cause kung bakit nawawalan ng trabaho? Isa na dito yung automation. So, karamihan ng mga company, if you are working in a corporate, ang iba is nagka-cut cost na sila ng expenses. So they are investing money to buy high-end machine para magtrabaho para sa kanila. Especially yung mga factories, ganyan. So mas ginugusto nila na bumili sila ng mahal na machine but they can work 24/7. Walang reklamo. Isiset lang nila, iiwanan nila, and then they can produce. Kaya na nilang mag-create ng production ng ganun karami. But samantalang ang tao, may limit.
8 hours. Pag lumampas diyan, ang dami ng reklamo, 'di ba no? Ganun ang mga ganun ang mga Pinoy. Kasi tao tayo, napapagod talaga tayo. So that's the reality. What if na lang kung isa ka sa mga taong employed tapos biglang nag-imply ang company nyo na ganito na ang system na gagawin natin. So the reality is magtatanggalan talaga. Diyan papasok yung recession na sinasabi. Okay? So jobs moving overseas to cut cost. And then, ano pa? Low savings and high debt. So, according to this concept, low savings have a major impact on retirement. Which is, totoo naman. Kasi kung matanda na tayo tapos wala tayong savings, anong mangyayari? Magiging tayong pabigat, magiging tayong burden sa mga mahal natin sa buhay. That's, masakit siyang pakinggan, but that's the reality. Kung tayo, pagtanda natin is wala tayong inap-ipon, is yung responsibility natin supposed to be during our younger years, mapapasa siya doon sa next generation natin. Sila yung magkakargo ng responsibility natin. So it's really a big impact pagdating sa mga sa both side. You as a retiree and those young na nagki-create pa lang ng financial house nila. So instead na nag-grow sila, nadadagdagan yung responsibility nila at nag-i-slow down yung yung pag-build nila ng sariling finances nila. Okay? So many people have to work beyond age 65. Number 3, challenging future is the high cost of education. So ito napakalaking nito, masyadong malaki ang tawag dito, ang bahagi nito sa puso ko kasi ako bilang isang estudyante noon na gustong-gustong mag-aral, which is hindi naman kayang papag-aralin, is really a big sakit sa part ko at syempre sa magulang. Ito yung increasing cost of tuition fee every year na hindi natin napaghahandaan. Okay, so usually most of the parents in the Philippines, pinaghahandaan nila mga birthdays. 'Di ba? More on birthdays. Isang buwan pa lang inilalabas sa mundo, may birthday na siya. May cake. Pero never nilang naisip na yung ibibili nila ng cake ay i-save na lang nila para pagdating ng grade 1 yan, hindi mo iaasa sa government yung baon. 'Di ba? Every month yan, nagpe-prepare para sa cake ng bata. Tapos may painom pa yan sa kapitbahay. Kasi nakakahiya pag hindi nagpainom sa kapitbahay, 'di ba? That's the mentality. That's the wrong mindset ng ating mga kapwa Pilipino. Walang masamang mag-celebrate, but we should make sure na mas malaki yung portion na nilalagay natin sa savings than expenses. Okay? Kasi sinasabi nga na every year tumataas. So kung ngayon, mataas na ngayon, what if pagdating ng panahon na yung anak mo is mag-aaral na? 'Di ba? So right now, kung kayo or isa kayo sa may mga anak na maliliit pa, this is the perfect time to start to save for their college education. Kasi ang elementary, nakakaraos yan eh. Hindi mo kailangan maraming gastos yan. As long as may baon, nabilhan mo ng papel, lapis, makakaraos yan. 'Di ba? Pag elementary. And then high school, ganun din. Hindi masyado pa ang laki ng expenses diyan. Pero sa college, diyan talaga mararanasan ng estudyante na iiyak ka kung walang-wala, pero gusto mo, magpo-promissory note ka sa teacher, 'di ba? Magmamakaawa ka para lang makalusot. Which is, there's a good side pa rin naman diyan kasi kung ang bata ay talagang may magandang mindset sa buhay, magiging inspiration nila 'yon. So, lack of preparation affects the parents and their children. Yun ang nagiging scenario doon. Next, number 4. Increasing cost of living. Increasing cost of living every year. So pumapasok dito yung inflation, di po ba? So I remember like 5 years before, ang kilo ng bigas na alam ko is may 20, may 20. Yan. 20 per kilo. So right now, I think ang pinakamababa is 45. So diyan po pumapasok, para mas mabiling maintindihan, diyan pumapasok ang increasing cost of living. So whether we like it or not, tataas ang mga bilihin. 'Di ba? Tataas yung mga bilihin at dahil basic necessities natin 'yan, kailangan pa rin nating bilhin. But the problem is, yung pera natin lumiit ang value. So anong solusyon natin doon? Dapat meron tayong investment. Investment na mas mataas ang interest than the inflation rate. Okay po ba? So difficulties on saving money which results to debt. O di ba? Maraming kapag nagkaroon ng emergency dahil hindi nakapag-ipon, walang proper knowledge about the right amount of having an emergency fund. So napupunta sa utang. Which is akala nila yun ang solusyon, mas naging problema pa pala. Alright? So I'm hoping it's give some sense. So because of the challenging future, kailangan nating kontrolin yung mga challenges na yun.
Although, not really, kasi as normal, wala naman po talaga tayong control sa sa buhay natin. But the thing is, prepare tayo. Kasi at this moment na nandito tayo sa mundong ibabaw, dapat sumasabay tayo sa normal na nagalawan dito sa mundo. We cannot say na bakit ka makikialam may nagko-control ng buhay natin. Hindi natin control ang buhay natin. Bahala na si God sasabihin nilang ganun. No. Kasi lahat ng mga vehicles, lahat ng pwedeng ikaunlad mo dito sa mundong ibabaw, ipinagkaloob niya na. Nasa sa atin na lang kung paano natin gagawin. Alright? So, the future is in your hands. Wala namang iba. Ikaw, simula nung bata ka, nagtrabaho ka. O, diba? Who decided na magtrabaho ka? Ikaw. Kasi nakikita mo sa pamilya mo, nakikita mo sa parents mo na they are just surviving. Diba? So, nagkaroon ka ng goal na iaahon ko sila sa hirap. So, you decide for your future. Okay, so dito sa IMG, dapat hindi lang natin basta i-decide na bibigyan ko sila ng magandang buhay. Kasi no matter how you decide, if you don't have the right knowledge and the right strategies, there's a big possibilities na mag-end up ka pa rin na broke. That's why dito sa IMG tuturuan ka kung paano mag-make money, paano mag-save money, at paano mag-accumulate ng money. And of course, syempre, kung natutunan mo na kung paano magdo-doble yung pera mo, in a right way ha, marami kasing kumakagat sa doble-dobling kita, pero sa isang blink, wala na. O, diba? Naglahong parang bula. So, we need to protect money. Okay? Dapat pag-aralan natin lahat yan. Kung masipag tayong gumawa ng pera, marunong tayo dapat mag-save. And then, hindi lang tayo dapat nakukontento sa pag-save. Kasi kalaban natin dyan yung inflation eh. Di ba? So, we need to learn how to make money works for us. Learn how to accumulate and then protect. That's the very important. And then, become your own money manager. So, paano ba mangyayari yan? Kasi nga, sinasabi, your future is not in the hands of your employer. Di ba? Kung ikaw ay naka-employed ngayon, forever ka bang magiging employed? Hindi. Di ba? Kung government employee ka, kung nasa ibang bansa ka, forever ka bang malakas para mangamuhan? Hindi. So, you should prepare for your own. Become your own money manager. So, paano mo gagawin to? Dapat you know how to understand how money works and make it work for you. That's the most important. Bakit namin itinuturo ang financial education? So, for you to grow in your financial house, your finances, you have to understand the basic keys for financial success. We need to understand and learn these concepts. So, dito sa IMG, tinuturo yung 4 na pinaka-powerful financial concept, which is nagustuhan namin as an IMG member. Kasi siya yung totally nag-guide sa amin kung paano kami nag-grow individually at paano nabago yung buhay namin, yung paniniwala namin pagdating sa pera. So, ano ba yung mga financial concept na yan? Number 1, napakaganda nito. X. May mga naaalala po ba kayo? When you say X, anong pumapasok sa isip nyo? Sino kayang makakasagot sa akin? When you heard the X, the word X, anong pumapasok sa utak nyo? Type, binabasa ko. 2 lines. Ano ba yung 2 lines? Example, hindi ka pa IMG member ha, tapos first time mong narinig yung X curve. Yung curve. Yung curve ng katawan na naging X na. Wala na nga yung curve. May humugot, may BF daw. So, dito sa IMG, ang X na sinasabi is, ito yung magiging aral natin sa buhay. That's why, when you say X, dapat hindi mo siya kinakalimutan. Dapat ginagawa mo yung inspirasyon. Gumukuha ka ng meaning mahirap. Dapat ginagawa mo siyang inspirasyon. Na yung X experience mo noon is baguhin mo right now. Yun. X nga eh. Experience mo na noon na mali, so baguhin mo ngayon. Pinaka simpleng explanation yan. But then, ipasok natin sa financial concept. These 2 lines represent the X curve of your life. Ano ba yung X curve na yan? This is what we call the line of money. The line of savings. The green line, yan ang saving line natin. And then, ang blue line is the responsibility line. Okay? And the flat line underneath,
ikaw yan. Yan ang time frame mo, timeline mo sa buhay. Sa early stage, ang dami mong responsibility. Tama? 'Di ba kasi pag bata tayo feeling natin tayo si Darna, si Superman, lahat ng mga kamag-anak gusto mong tulungan kahit wala ka namang totally hindi ka naman talagang kayaman, walang masamang tumulong. But make sure na nagtatabi ka para sa sarili mo. Kasi what if ikaw ang nawalan? Are you sure na lahat ng mga tinulungan mo is tutulungan ka? No, 'di ba? So that's why here ang goal natin while you are performing for your responsibility at the younger years, at the younger age. So, pinag-aaral mo yung mga anak mo, kapatid mo, tinutulungan mo yung family mo, may pamangkin ka pang tinutulungan, and etc. Dapat, nagtitira ka pa rin para sa sarili mo. Bakit? So, para itong line na green line na yan, which is the law of money, dahan-dahan niyang aakyat. Habang tumatanda ka, tumataas naman yung ipon mo. Kasi nandiyan na pumapasok yung accumulation eh. Okay? So, of course, habang tumatanda ka, yung mga pinag-aaral mo, dahan-dahan, or yung mga tinutulungan mo, na ano yan eh, nagkakaroon na rin sila ng settlement sa buhay nila. Yung pinag-aaral mo, nakatapos na ng pag-aaral. Magtatapos yan, o kung hindi man magtapos, problema niya na yon, di ba? At least tinulungan mo. So, kung natapos yung responsibility mo during that time, na pag-aaral mo, nabigyan mo na ng bahay, kotse, lupa, lahat, nabigay mo na sa kanila, pero walang natira sa'yo, so ano mangyayari? Pagtanda mo, mataas pa rin responsibility mo sa sarili mo. So ang goal dyan, habang nagpe-perform ka ng responsibility mo, dapat bumababa siya. Paano natin pabababain yung responsibility na yan? By putting a little amount of your money on your saving line. Okay? So para pagdating ng time na matanda ka na, yung investment mo, yung savings mo, yun na ang mag-create sa'yo ng passive income. Kaya mababa ng responsibility mo kasi kahit hindi ka na magtanda o gaga ng trabahuhan sa ibang employee, okay ka na kasi meron kang passive income. Okay? Kasi meron lang tayong dalawang if sa buhay. Dalawang if. What if we die too soon? And what if we live too long? That's the question lang naman eh. Actually, right now, let me share to you this one kasi sa mga hindi po nakakaalam, may YouTube account. Since may account ako doon, familiar ako sa mga tao. So right now, bago pa lang yung isa sa mga pinakasikat na YouTuber, just today, at the age of 26 years old, he passed away. Diba? So that's the reality of life. What if we die too soon? And what if we live too long? O diba? The question and the solution. If we die too soon, dapat meron tayong insurance. Bakit? Kung tayo ang breadwinner, si insurance ang papalit sa atin para buhayin yung family natin. For them to survive. Meron silang instant money na matatanggap for them to survive. So kung may mga naiwan kang utang that time, kasi syempre hindi mo nga alam kung kailan tayo kukunin eh, di ba? So, what if meron ka pang mga pagkakautang? Eh syempre, anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Wala na tayo. Sinong sisingilin ng mga pinagkakautangan mo? Malamang sa malamang yung pamilya mong naiwan, di ba? Okay? So, dalawang klase ng iyak na raw pag nawawala ng mahal sa buhay. Yung isang iyak ng mahirap. Yung isa, iyak ng mayaman. Ang iyak ng mahirap, kapag ang breadwinner na wala, sasabihin niya, isama mo na lang ako. Diba? Naglulupasay pa yan, sasabihin niya, isama mo na lang ako, bakit nauna ka pa? Bakit, anong rason nila? Dahil nawalan sila ng tagahanap buhay para sa kanila. Nawalan sila ng inaasahan, kaya ganun ang mindset nila. Diba? Pero kapag ang mayaman, ang breadwinner na wala, at complete protection kasi mahal na mahal niya yung family niya, mahal niya yung sarili niya, mahal niya yung family niya. So, he provide a complete protection for him, herself, and her family. So anong iyak ng mga mayaman? Punas-punas lang ng gano'n, simple lang. Yung panyo padampi-dampi lang yan sa mukha. Ba ayaw nilang masira yung makeup nila, ayaw nilang masira yung aura ng nila. Kasi at the back of their mind, iniisip nila na napaka-responsible ng taong ito. Mahal na mahal talaga niya kami kasi although iniwan niya kami, yung pagmamahal niya, iniwanan niya pa rin sa amin kasi hindi niya kami hinayaan na maghirap ng ganun-ganun na lang basta-basta. Diba? So tayo as an OFW, this is a basic example. Bilang OFW, kung kayo may mga anak, anong gusto nyong ipamana sa anak nyo?
So gusto niyo ba kung nagkukuskus kayo dito sa abroad, ipapamana niyo rin sa anak niyo yung pagkukuskus? I have this story, a real story. More than 30 years na sa abroad. Pero ano, okay, hindi natin mabiblame during the time kasi syempre wala pang financial education during the time. Hindi siya nakapag-build ng finances niya, lahat palabas, bili ng mga kung anong tangible investment. Then dumating ang time, nagpalit na sila ng posisyon ng anak niya kasi malaki na yung anak niya eh. Okay, si anak naman ang nasa abroad. And then, stay in the Philippines. Gusto rin po ba natin gawin yun sa mga anak natin? Dito sa IMG, kung matututunan mo ang tamang pag-iipon, tamang pag-i-invest with right discipline, hindi mo kailangan mag-abroad. Ako nga eh. But then, I'm still very thankful talaga na napunta ako ng abroad kasi dito ko nakilala si IMG. Kasi, supposed to be sa Pilipinas, parang isang sakay lang, may financial center ng IMG. Pero bakit hindi ko nalaman during the time? Dahil sa Pilipinas, mailap ang financial education. Ang tao, never silang mag-i-invest ng time to sit in for 1 hour. Sabihin nila, busy ako. Busy ako kasi may mga racket ako. Ganun ang salita nila. Pero hindi nila alam that 1 hour will change their life supposed to be. Na hindi na sila forever magra-racket to survive. Yun ang mindset ng mga Pinoy. They want to provide to survive. Pero hindi sila nag-i-invest for their future retirement. Okay po ba? So, I hope there's something new. I hope na may natutunan kayo at may naging sense yung sinasabi ko. Next concept, the rule of 72. Ano ba si rule of 72? So, it says here na using the rule of 72 divided by the percentage na ibibigay sa'yo ng financial vehicles na gusto mong paglagyan, the equals will be the number of years na dodoble yung pera mo. Ang rule of money, ginagamit po ito sa pangkalahatan. Ang importante lang dapat alam natin if it's working against us or ally, diba? Kasi if it's working against us, napakalaking lugi. Pero kung aaralin natin ang financial industry at tututukan natin ng pansin ang financial education with the help of IMG, magiging kaakibat niyo po ang rule of 72. Okay, let's continue. So, like sa example na to, kung makikita nyo, isusum in ko po yung example natin ha. So, ikaw, as an individual na merong pera and gusto mong mapalago yung pera mo for your retirement, at the age of 29 years old, okay, for example, just 29 years old, meron kang 100,000. And then gusto mo siyang i-save talaga for your retirement. Kasi nagkaroon ka na ng idea how important, di ba? But the strategy na lang ang kulang. So, ilang beses ba dodoble yung pera mo at the percentage of 4%? Okay, 72 divided by 4 equals 18. So, every 18 years, dumodoble yung pera mo. The ideal retirement years sa Pilipinas is 65 years old. Okay. So, yung 100,000 mo at the age of 65 years old, 400,000 na. Yan ay iniwanan mo lang doon sa financial vehicles, ha? Wala ka nang ibang ginawa. Iniwanan mo siya doon sa financial vehicles. You let the financial institution to run your money. Okay? So, ang usapan ninyo, nakalakiin niya na sa retirement mo siya kukunin. And so, this is the question. Do you think that financial institution, pag alis mo, ilalagay lang nila doon sa lamesa or sa drawer nila yung perang 100,000 mo? Of course not, di ba? Of course not. Kasi negosyo nila is pera. So, maghahanap sila ng financial vehicles also wherein yung 4% na binigay niya sa'yo is mas mataas ang ibibigay sa kanila. Wherein we have that. Yung 8% meron tayo, 12% meron tayo. Actually, mas mataas pa sa 12%. But it requires full time of learning kasi kung talagang gusto mo ng grow ng pera, kailangan mag-invest ka ng time to learn. Alright, so halimbawa, dinala niya sa 8%. Ayan, ang example natin, same age. 8%, so every 9 years, dumodoble yung pera niya. Let's take a look at the illustration. So, sa first illustration, makikita nyo na at the age of 65 years old, meron siyang 400,000. So, sa 8% na dinala ni Bangko, yung 400,000 na yan, kinita niya na yan at the age of 37 years old, supposed to be mo. Di ba? Eh, nag-aantay ka pa ng 65. Yung 400,000 mo, kinuha niya na. Nag-antay na naman lang siya ulit ang panibagong run ng pera mo. Kasi matagal mo pa naman bago kukunin.
Okay? So that's the strategy that we need to learn. So what if naman nakuha niya yung yung invest ni financial institution sa 12%, which is you can go directly dito sa IMG. Actually, pwede kang mag-direct dyan with the help of IMG. Okay? 12% divided by 72 equals 6 years. So every 6 years, how many 6 years ang lilipas sa'yo before ka mag-retire? Di ba? Napakarami. So yung 400,000 na bibigay niya sa'yo ng financial vehicle, supposed to be, you can already get that at the age of 32 years old. O di ba? So by that time, supposed to be, kaya mo nang i-enjoy yun eh. Napaka tawag dito, pwede mo nang i-enjoy yung amount na yun. Kasi nga, kailan ka mag-i-enjoy sa buhay kung kailan matanda ka na. If there's a chance na build ka ng finances mo while enjoying those hard work na pinag-i-investment mo, why not, di ba? So dito, makikita sa illustration na kahit hindi pa umabot ng 65 years old supposed to be, pwede niya nang makuha yung pera na 400,000. But, anong kulang dito? Bakit nagkulang yung binigay sa kanya? Diba? Kasi buntot lang ang inabot sa kanya eh. Kulang na kulang. Kasi kinulang din siya ng financial strategies, financial education. Yun ang kulang doon. That's why it's really important to understand how money works. Okay? So next, the solid financial foundation. So paano ba natin i-connect yung financial foundation na yun sa ating personal finance naman? Kasi katulad ng pagpapatayo ng bahay, ang ating bulsa, ganun din dapat binibuild. Ang ating ipon, ganun din dapat binibuild. So, we should start from the ground para matibay ang ating financial house. And that ground supposed to be, tayo yun, yung katawan natin as an individual, tayo yun. Tayo yung kung sa bahay, siya yung pundasyon, siya yung tinatanim sa lupa para matibay ang bahay. Tayo yung itatanim sa lupa para matatag tayo, no? No, just kidding. So, ibig sabihin yan, tayo talaga yung foundation. Tayo as an individual, tayo yung pinaka-pundasyon ng finances natin. Bakit? Kung tayo may sakit, makakapag-create ba tayo ng pera? Hindi, di ba? Kaya importante na tayo as an individual, meron tayong healthcare. Healthcare to protect us in terms of sickness or in terms of ifs of life. Dapat meron tayong protection. And syempre, kung may mga utang, dapat i-eliminate natin yan. And what else? Kung na-eliminate na natin ang debt, ibig sabihin, doon na tayo dapat nag-i-start na mag-create ng emergency fund. So dito sa IMG, meron tayong technique kung paano natin masisimulang ma-zero yung mga utang na yan. Kasi napakaswerte ng taong walang utang. Pero dun sa mga taong may utang na, ang kailangan nyo na lang po is strategy. Debt roll-up ang ginagamit dyan para makawala ka sa utang. Paano mo matututunan yan? Be a member of IMG para mag-guide ka. Okay? So, then, kung meron na tayo niyan, ang tatrabaho naman natin is yung emergency fund. Emergency fund, you should have at least 3 to 6 months of your salary. Yan ang ideal. Para pagdating ng emergency, is hindi ka babalik doon sa utang ulit. Kasi meron kang naka-fund na eh. Merong logo yan eh. Emergency na, may fund ka ba? O, emergency nga eh. Tapos wala pang funds, di nga. So, after we do this stages on building our financial house, doon na tayo dapat nagsisimulang mag-invest ng mga kung ano-anong tangible. Katulad ng bahay, sasakyan, lupa. It's good kung kaya mong pagsabay-sabayin yung mga yan. Siguro napakalaki ng sahod mo, then it's better, no? Pero kasi, ganito ang senaryo, bakit dito sa IMG tinuturo namin or ina-advise namin na mas unahin yung proteksyonan yung sarili nyo at yung family nyo. Kasi just in case na magkaroon ka ng sakit, lahat ng investment mo, yung bahay, wala kang healthcare, wala kang insurance, nagkasakit ka, yung bahay, pwede mo bang dalhin sa ospital pambayad? Tanggalin mo yung mga bricks,
ng bahay mo, titipakin mo, sabihin mo, pwede na ba itong pan-deposit? Mahal naman to eh. Mga marmol pa to. Di ba? Tipak-tipakin mo yung marmol na pinagawa mo sa bahay pambayad sa ospital. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Baka ipukpok pa sa'yo yun. Ano ka? Hello? Joke lang. Pero that's the reality of life. Kaya, bakit hindi namin ina-advise na mag-direct ka kaagad sa mga investment? Once na na-educate ka na ng IMG, how to build up your finance properly, this is the right picture on how to build your finance. Unahin mong proteksyonan yung sarili mo. And of course, your family. Bawasan ang utang. Ano muna, sabi nga niyan eh, matutong mamaluktot kapag maiksi ang kumot. So kapag nakapag-ipon ka ng marami, di go ahead, party, di ba? Ganun dapat ang utak natin. Huwag yung party nga later. Di ba? Puro tayo pasikat kasi nakakahiya sa mga kapitbahay, pero pagdating ng panahon, nga pa rin. So, kalimutan na natin yung mga ganung mindset. Kaya hindi tayo umuunlad kasi yung mindset kasi natin naka-stuck sa ganung pananaw. So, right now, dahil na-educate na kayo about this concept, dapat pag-isipan niyo yung tamang paraan ng pag-build up ng finances niyo para hindi nasasayang na pinaghihirapan natin ngayon. So, kung hindi man natin yan may enjoy, of course, meron tayong family, may mga mahal tayo sa buhay pwedeng mag-enjoy. So, it's a win-to-win situation. Ganun lang naman dito sa IMG. So, number 4, concept kung paano ka makakapag-start ng savings is to pay yourself first. Kasi usually, kasama na dito yung mga luho-luho na wrong mindset na iniisip nila that's the way they can pay themselves, di ba? So, bayaran ko sarili ko kasi nagpagod ako. Pagod ako ng pagtatrabaho for the whole week, so dapat kakain ako ng bonggang-bonggang masarap. Di ba, no? So, ako, I believe na as long as kumakain ka ng tama, bakit mo, nakatikim ka ng masarap, after that, wala na rin naman yan. Kinabukasan, back to basic ka na. O, di ba? So, it's important na you apply the discipline for yourself. So, dito sa IMG, kapag sinunod mo yung concept ng pay yourself first, ito yung pinaka-the best kasi you will make yourself proud in the future. Bakit? Kasi may may return. May return yung mga ginagastos mo. Let's consider na nagsisave ka for yourself. That's how you pay yourself. So, yung return niyan, ikaw pa rin ang mag-i-enjoy. So, what's the ideal formula pagdating sa savings? Kasi tayong mga Pinoy, usually ang saving formula natin is 100% sahod, less ng expenses, equals savings. Ganon ang isip natin. Kasi ang daming gastusan, kulang pa nga yung sahod ko. Ganon ang isip kaagad din. Ganon kaagad ang reklamo. Pero hindi nila nakikita yung pinaka-root of problem eh. Ang gastusan, hindi mauubos yan. Hanggat nandito tayo sa mundong ibabaw, araw-araw tayong gagastos, kahit hindi natin namamalayan, gumagastos tayo kahit maliit na bagay. So, ang importante, may disiplina tayo eh. Dapat palitan natin yung saving formula. Ganito dapat ang ginagawa natin para tayo nakakapag-start ng savings. So, 100% of your income, iles mo na kaagad yung pagpapasalamat dahil meron kang income. Diba? Ito yung tinatawag na tithes. So dito sa IMG kaya nga sobrang nagustuhan ko sa IMG kasi yung ibang mga company never nilang tinuturo about spiritual side of money. Dito sa IMG may mga higher series pa kami ng spiritual side of money. Dito talaga pinapaunawa na ang pera is kaakibat natin yan sa mundo. Hindi yan yung sasabihin na nagpapayaman ka, pag yumaman ka, magiging masama na ugali mo kasi mayaman ka na, hindi ka na makakakilala ng tao. Wrong mindset. Kasi kung ikaw ay mayaman at ginamit mo sa tamang paraan yung pera, mas marami kang matutulungan, di ba? Diba? So, ngayon kasi, kahit anong gusto nating tumulong, tayo mismo, hikahos, paano tayo makakatulong sa iba? So, ang kailangan natin, magpayaman tayo. Kung gusto natin makatulong ng marami sa iba, magpayaman tayo at i-share din natin sa kanila yung concept of financial education. Para syempre, habang natututo ka, habang nagsisave ka, nagsisave din siya along with you, di ba? So, yun ang 100% of your income, less mo ng tithes 10%. Hindi naman kailangan required na sa simbahan talaga yan. So if you can help other people na sobrang nangangailangan, it's one way of tithing. Okay, ano pa? Save 20% of your income for yourself.
That is how you pay yourself. Save for yourself and for your future and for your family. Kasi pag inuna mo yung expenses, talagang walang tira. Supposed to be yan siya. 100% of your income less tithes, 10%, then 20% pay yourself, and then the remain of your income, which is 70%, supposed to be napakalaki pa po niyan, is yan yung dapat na ginagastos natin. So kung para sa inyo yung 70% is kulang na kulang pa rin, well, talagang kailangan mo ng matinding disiplina. Kasi ibig sabihin wala kang control sa spending habit. So hindi mo naman totally kailangan, naaano mo pa rin, nagagastos mo pa rin. Alam mo ba, na sa pag-iipon mo pa lang ng 30 pesos a day, ay pwede kang maging milyonaryo? Yes, pwede yun. With discipline and commitment on your goal. So, ayan. As the illustration says, 33 pesos a day or 1,000 pesos per month for 30 years. Meron kang 3.5 million. Paano? Diba? Ang tanong, paano? Ibabangko ko ba or ilalagay ko sa unan? So dito sa IMG, matututo kayo ng mga financial strategies. Kung meron tayong financial vehicles na lalagakan ng ating mga learnings para naman hindi masayang. So dito, this is a short financial check-up about your spending habits. So what if you can save 1,000 pesos every month? In 5 years, meron kang 66,520 pesos. 1,000 lang every month ha. So ilang 1,000 na ba ang dumaan sa kamay mo na walang bumalik? Since nagtrabaho ka, ilang 1,000 ang dumaan sa kamay mo na walang bumalik? So what if may access ka doon sa may mga financial vehicles na nagre-range ng 10% annual interest? So at least meron kang almost 80,000, di ba? In 5 years, sa 1,000 pesos lang ha. What if you can save more? Kasi naging malinaw sa'yo, naging malinaw sa mindset mo. This is just a matter of consistent and discipline. So ika nga, long-term investing, the consistent is the key. So kailangan nating pag-aralan ng husto yan dito sa IMG. But don't worry, once na maging member kayo ng IMG, guided kayo. Manage and reduce expenses. Yun lang naman ang technique dun eh. Kung talagang malinaw sa isip mo ang goal mo sa buhay, may gusto kang marating, may gusto kang mangyari, ayaw mo na maulit yung istorya ng buhay mo, sa istorya ng next generation mo, you have to commit and apply the consistency concept. So different investment vehicles that we need to know. And ito siya. Diyan nag-work ang 10% above. Yan ang sinasabi namin. What if you know a financial vehicles na pwedeng magbigay sa iyo ng mas mataas na interest, legit, at mas mag-grow niya yung pera mo. So you need to wait so many long years para lang mag-enjoy sa buhay. So ito si mutual fund. Paano naman nag-work si mutual fund? So si mutual fund, ikaw as an investor, mutual fund is a pooled money from the different investors. May nag-handle dyan. And then, so si fund manager, i-invest naman niya sa mga securities, generates, and returns. So, pag na-diversified niya yan sa mga company na to, yung mga company na yan sa Pilipinas, so sino nakakakilala dyan sa mga companies na yan? Yan si Meralco, napakalaki ng nakukuha natin, no? So, I think yung mga nasa Metro Manila, makaka-relate kayo. Past few months, ang taas-taas ng bill, no? So, talagang pinagkakitaan ni Meralco yung yung lockdown. 'Di ba? Sumaabog yung kuryente, yung bill ng kuryente. But if you are an investor, kahit paano hindi mo siya masyadong dadamdamin. Bakit? May share ka sa kanila eh. May return naman. Nagbayad ka sa kanila pero shareholder ka nila. So, ang nangyayari, may return na bumabalik sa iyo. But not really tangible as sasabihin na nagre-return siya doon sa resibo ng Meralco. No. It will reflect on your investment from the number of nubs na nabibili nyo sa market natin, sa stock market, sa PSE, okay? So this is one of the financial concept or financial vehicles na napakagandang benefits as an IMG member. Next is ito naman, so under the financial vehicles, the mutual fund, minamanage siya ni Ramp Beer. Si Ramp Beer ang fund manager natin sa mutual fund wherein you can invest in these different mutual fund companies. So perfect for
those who wants to grow their money pero walang masyadong time kasi may fund manager po tayo, may expert na nag-handle ng pera natin, which is accredited. Hindi po siya yung iskam-iskam kasi tayo ay may license sa government, sa SEC. So, number 2 is how much protection do you need? Ito yung kailangan nating maunawaan. So, once we retired, magkano nga ba talaga dapat supposed to be ang meron tayo? Okay. So, let's simplify. During your retirement, syempre kailangan tayo ng pang-sustain. Kasi during the time, hindi na tayo makakapagtrabaho eh. So, dapat, kung magkano yung kinikita mo right now, pag-ipon ka ng distinct. So, at least 20,000 na kinikita mo times 12. So, 1 year eh. So, that will be 240,000 times 10. That's the annual income. So, magkakaroon ka ng 2.4. Yan ang pera mo. 2.4, i-invest natin yan sa financial vehicles na magbibigay naman sa atin ng 10%. So, that will be 240,000 annual interest. So, syempre, annual, i-divide naman natin into 12. Kasi, kasi nga, iba-budget natin. So, divide by 12, magkakaroon ka ng at least budget, 20,000 pa rin every month. Retire ka na. Meron ka pa rin the same income nung active ka pa. So, yan ang kailangan nating pag-aralan dito sa IM. Next is how long-term care works. Paano nga ba nagtatrabaho ang long-term care? And what's the benefits of this to you? Kasi dalawang klase po ang healthcare. Ang short-term at saka long-term. So, right now, kung ikaw ay employed, nangangamuhan, it's either covered ka ng mga short-term healthcare, pero this is not guaranteed. Pwede pong covered kayo habang productive kayo, pero after ng 60 years old, wala na. Lahat ng coverage nyo, hindi nyo pwedeng madala. Hindi ka na mako-cover. Okay? So, nung bata ka, pwede ka sa lahat ng mga yan. May PhilCare, Medicare, Sunlight, Grepa, Lexicare, lahat ng care. Kapag active ka, kasi kaya mong bayad monthly, lahat ng care i-offer sa'yo. Pero pag matanda ka na dahil hindi na kaya wala na silang care, hindi ka na pwedeng mag-avail kasi sakitin ka natin during that time. So this is very important na unawain natin what's the difference between short-term healthcare and long-term healthcare. So dapat habang bata tayo, pinaghahandaan din natin yung para sa retirement natin. And good thing about that, dito sa IMG, meron tayong financial vehicles or partner pagdating sa long-term care. So at this slide, you can see what is the complete financial plan looks like. Diba? So, kasi for you to have a complete financial plan, dapat meron kang healthcare, meron kang insurance, meron kang emergency fund, at meron ka ring investment. Kasi yung complete financial plan na yan ang sasagot dun sa mga tanong na what if I die too soon? Ang solution is life insurance. What if I live too long? The solution is long-term care and investment. Long-term care kasi nga, pag matanda ka, nawala kang pera, kawawa ka. Unless, well, given, ang mga anak is, mapagmahal naman talaga sa mga magulang. Oo naman, walang question yun. Mahal na mahal natin ang mga magulang natin. But, syempre, tayo as an individual, magkakaroon din tayo ng mga kanya-kanyang pamilya at magkakaroon din tayo ng mga anak na kailangan providean. So right now, if you listen to this concept, I suggest you na wag na nating ipamana yung burden na dinanas natin sa mga anak din natin. Let's break the cycle, ika nga. Tayo na yung magbago ng cycle. So kung naranasan mo na sa family mo na maging breadwinner ng buong pamilya, so right now, if you learn about these financial concepts, you should prepare for yourself so that when you get old, when you retire, meron ka para sa sarili mo, hindi ka magiging burden para sa ibang tao. Yes, burden is the word. Masakit siyang pakinggan, masamang pakinggan, that's the reality. Anyway, sabi nga reality hurts, di ba? Kaya, yun, boom, panis. So, ganun talaga. Kailangan minsan, sasaktan mo yung tao para maintindihan niya yung realidad. Okay? So, dito sa IMG, meron tayong partner pagdating sa long-term care, which is the Kaiser. So, how the Kaiser Healthcare Builder Program works. So, ito siya. Sa illustration na to, it represents for K100 plan.
So example lang po ito ha, bigyan ko lang kayo ng konting example about sa savings plan ng long-term healthcare ng Kaiser. This is a really a good program na magsisave ka lang for 7 years. 7 years lang po. Yes, 7 years. And then stop ka na. So, kung ikaw ilang taon ka nang tatrabaho sa abroad, if you working abroad like 10 years more, 10 years above, and then wala ka parang naitatabi sa sarili mo, well, dapat po i-grab mo yung opportunity na magkaroon ka kaagad ng Kaiser. Bakit? Kasi once na plan holder ka ni Kaiser, ibig sabihin meron ka na kaagad apat na financial concept na pinupuno doon sa building blocks ng financial house mo. Meron ka ng investment, meron ka ng insurance, meron ka na ring healthcare, at may pang-emergency fund ka pa. Kasi pwede po itong family assistance. Okay, let's go to the example. 7 years ka lang magsisave. After ng saving period, 7 years, stop ka na. So, anong mangyayari? Pag nag-stop ka, mawawala ba yung pera mo? Hindi po. Hindi siya mawawala. Mag-a-accumulate siya on the 8 years. So, this is a 7, 13, 20 plan na tinatawag. 7 years of saving, 13 years of waiting, so total of 20 years. At pagdating ng maturity, you have the option to withdraw all the amount or kumubit ka lang. Ika nga yung salitang kubit na kukuha ka lang, kurot ka lang para tikman mo yung lasa or ma-enjoy mo yung mga panahon nag-save ka, di ba? So at least kukuha ka lang ng konti para covered ka pa rin until your retirement. Yung pinaka-premium amount, iiwan mo lang siya, kumuha ka lang ng interest. So yung premium amount na yun, kahit kinuha mo na yung interest, until stay mo siya until retirement years, nag-accumulate pa rin po yun. As for example, dito, age of 22, nag-save siya ng annual ito eh. So, 58,821, that's annual. Pero, huwag po kayong matakot sa numero kasi may mga mababa naman po dyan. Depende kasi yan sa age nyo. So, and depende sa budget nyo. If you are committed for your goal, na gusto nyo magkaroon ng enough savings na hindi kayo magiging burden sa family nyo pagdating ng future, then it's up to you to decide. You can choose. And of course, ask the person who invited you para mahatagan kayo or maipakita sa inyo yung iba't ibang plan para kayo ang mag-decide for yourself. Okay? So, let me discuss you first the basic benefits na pwede mong mai enjoy while on paying period. Saan ka makakakuha ng savings plan na habang nagbabayad ka is may mga return na kaagad sa'yo, may mga nai-enjoy ka na kaagad na benefit. Okay? So, di ba, nagbabayad tayo ng PhilHealth. Kung ang PhilHealth is short term. Kung hindi mo nagagamit within this year, may invalid na po yun. So, yung binabayad mo yearly, walang return. Dito, nagbabayad ka, may return na, dumodouble pa siya, and then may nabibenefit ka ba na free. So, number 1, free annual physical examination. Once na nakapagbayad ka na ng at least 1 year, Philippine-based po, at least 1 year, maa-avail mo yung annual physical examination benefit. This is only for the plan holder. Ano po? So, kung ikaw naman ay isang OFW, napakaswerte mo. Dahil once na nagbakasyon ka sa Pilipinas, kahit 2 payment ka pa lang po, as long as makakapagbigay ka ng valid reason sa ating Kaiser Clinic kung bakit mo siya i-avail ng earlier, i-consider po yan. Kasi malaki ang puso ng Kaiser at IMG sa mga OFW because they value ang hirap ng isang OFW. Okay? So, may proseso po pagdating dyan. So, you just ask the person who invited you and they can explain more about this. So, number 2 is dental health benefit. So, pre-cleaning and also pre-bunot. So, kung gusto niyo pong i-enjoy yung pre-bunot, okay lang. Araw-araw, pabunot niyo yung ngipin. And then, magpapasta na lang kayo. Discounted naman. Okay? I mean, magpa-pulse, ang tawag dito, pustiso pala yun. So, discounted naman po yun. And then, of course, members' choice of room and board. So, as for the example of K100, may naka-designate amount siya na 1,000 per day sa K100 po. So, meron naman siyang annual benefit limit na 60,000 per year. This is for hospital or medical expenses only. And one more thing about this, kung hindi nyo po nagagamit yan yearly, so itong 60,000 nyo na benefit limit is within saving period. So, from first, second, third, 4, 5, and 6 and 7 years, may nakabudget po kayong 60,000 for medical expenses. What if hindi nyo nagagamit kasi healthy kayo? Diba? Kasi nga, pag hindi naman tayo makapagtrabaho sa ibang bansa kung tayo ay may karamdaman. So, the good thing about that is nag-accumulate po yan kung hindi natin nagagamit. 10% pa rin.
nag-accumulate siya ng 10% on the 8th year. So, di ba napakaganda? Nag-enjoy ka na sa spring benefit, meron pang accumulation yung hindi mo nagagamit na amount. Basic medical benefits and waiver of installment due to death and credit of life. Meaning to say, kung ikaw ay plan holder ni Kaiser and then something happened to you and kinuha ka na ni Lord, kinuha na tayo ni Lord. So meaning to say, the installment is waived na. Halimbawa, isang buwan ka palang nagbayad pero active talaga yung policy mo. And of course, who knows nga, kasi hindi natin maaano yan, meron nga natutulog lang, hindi na nagigising, which is, ibig sabihin, fully paid na yung plan niya. Anong mangyayari kasi fully paid na? Kasi meron po tayong 4 na beneficiaries dyan, so yung plan mo is matatransfer na siya automatic doon sa first beneficiaries mo. So the first beneficiary will wait for the maturity period. And then the insurance part of that plan, of that savings plan, will be given upon the comply of requirements of debt. Diba? Hinihingan niya ng mga tawag debt certificate. So ibibigay niyo lang po yun, and then pagkakaloob na ni Kaiser yung insurance part of your savings plan. And then mag-aantay pa siya ng maturity. Napakaganda, diba? Tingnan natin ang example ng kay 100. So eto siya. So in-stop mo na nga at mag-a-accumulate siya ng 10% every year. So ang magiging total amount niya pagdating ng retirement years is 1.1. So talagang inano ko na po talagang shortcut ko na siya. Magkakaroon ka ng retirement fund na 1,166,169 pesos. Yan ang total amount. Bakit ganyan lumaki? Kasi nga po, nag-accumulate siya. So yung tubo is tumutubo pa at tumutubo pa ulit. Kaya siya nagiging lumalaki. Alright? So, just to make this presentation short, kasi pwede nyo naman po itong itanong sa ating mga nag-invite. So, just the basic benefits na pwede nyo ma-enjoy is yung annual physical examination nga, which is free po yun, hindi yun nagbabawas sa savings nyo. Okay, so i-maximize natin yun. So, during the maturity of your plan, it's up to you kung gusto niyo siyang kunin or i-retain niyo pa rin. There's a possibility na lumago pa siya. Katulad dito sa example, just in case, kasi maaga siya nag-save, nag-matured ang pera niya by the age of 42, and then ayaw niya pang kunin, so ang gusto niya at the age of 60 niya kukunin, so ang total money niya pagdating ng 60 years old is meron na siyang 6.4. Could you imagine that? Diba ang laki, sarap isipin na may 6.4 ka, pero mas masarap syempre kung gagawin. Kasi kung puro ka lang isip ng isip, ay wala, baka mawalan tayo ng isip pag kailangan may take action din. Diba? Dapat kung ano yung iniisip natin, isabuhay natin, isakatuparan natin. Little by little, hindi naman kailangan agad-agad or hindi naman kailangan malaki agad or hindi rin kailangan mag-antay ka ng magkaroon ka ng malaking pera para makapag-start. So, ang importante lang doon is yung commitment to achieve your goal. Kahit padahan-dahan yan sa small amount will eventually grow over time with the discipline. So, importante po yun, So, yan, that's the possibility kung hindi mo siya kukunin agad-agad. Kaya, napaka-importante po yung you start early. Ika nga is, start where you are, start what you have, start right now. Kasi kung mag-aantay ka, kung kailangan perfect timing, well, we cannot hold the future. Tomorrow never comes. Kasi maraming bukas. Ang importante, makastart ka ngayon. Kasi yung bukas, patuloy at patuloy yan na darating, which is dapat nating pinagpapasalamat. The question is, paano kung hindi ka na inabot ng bukas, wala kang nasimulan? Sinong kawawa? Pamilya. 'Di ba? So that's the reality of life. We just have to we just need to be open-minded and then balansehin natin yung realidad ng buhay at saka yung yung pangarap natin sa buhay. Let's make sure na yung pangarap natin is kaya nating ma-attain, kaya nating maisakatuparan. Kailangan specific ka sa kung anong gusto mong mangyari sa buhay. And then make sure na kayang maabot with the help of financial education. Okay? So, I'm hoping na may naunawaan po kayo doon. So, why we recommend Kaiser? Bakit ba namin recommend si Kaiser? This is not because we want you to avail from us yung concept na agent and everything, agent and client, yung ganong relationship. Hindi po. Bakit namin siya ini-suggest as your first investment? Kasi
meron na siyang complete financial plan, di ba? Meron na siyang investment, meron siyang healthcare, meron life insurance. So that is what we call the level 1 of investing. Kasi hindi ka, sabi nga niya ni Boss Rex, is kung wala kang protection, wala kang karapatang mag-invest. Kung wala kang healthcare and insurance protection, yan yung paayong na yan ang simbolo ng ng insurance protection sa ulan. Ulan is yan yung mga ips natin sa buhay. Sabi ni Boss Rex, if you are not properly protected and your family are not protected, you don't have the right to invest. Kasi lahat ng investment mo, kung walang insurance, walang protection, mauubos yan pag nagkataon. Diba? So, let's embrace the new world of possibilities. Tayo ngayon ay nasa mundo na ng mga DIY, do it yourself, di ba? Maraming mga strategies how we can do it by yourself. Online booking, order sa Lazada, order sa Shopee, di ba nagagawa natin through phones? That's the concept of DIY. So dito sa IMG parang ganun din siya. Ganun din ang platform niya na binigyan lang ng mas magandang twist. Kasi from do-it-yourself, home improvement, and self-booking travel shopping, even Amazon. So parang membership card din si IMG. Membership with a platform for you to grow, learn and earn in the financial industry. So pwede tayong magkaroon ng discounts for us na magiging savings na natin yun. In a new concept of financial industry that assist people who wants to build their financial foundation. So yun tayo. So membership platform para sa mga taong gustong mabago yung financial house nila. Yes po. So membership platform. So bakit ba tayo nag-aabil ng mga membership? Katulad sa SM, 'di ba? May SM Advantage. Kasi pag halimbawa nakabili ka ng halagang 500 pesos, magkakaroon ka ng rebate points. So yung rebate points naman, kapag naipon mo ng naipon, pwede mo rin ipang shopping sa kanila. That's the basic example pagdating sa membership platform. Si Aling Puring ng Pure Gold, di ba? So yearly, yun, kung araw-araw ka nag-grocery sa Pure Gold, every grocery mo, may ka rin, may savings ka rin doon, may nadi-discount ka rin. So yung discount mo naman, naiipon na naman yun doon sa card mo. So every end of the year, kailangan mo siyang i-claim kasi mapupurpit siya pag hindi mo siya na-claim within that year. So, ganon ang mga example ng membership platform. So, dito naman sa IMG, ang membership platform ni IMG, anong makukuha mo sa membership platform ni IMG? You will get educated on all aspects of personal finance, which is, once na naging member ka ng IMG, unlimited po ang learning dito. So, ikaw na lang ang baka magsawa sa kaka-attend ng meeting as long as committed ka talaga. So, access to hundreds of financial products and services. Meaning to say, marami talaga po tayong partners. So, maya-maya, maybe at the end of this slide, makikita yung mga financial vehicles partners natin. Receive trainings and support to manage your money. So, once na nag-invest ka, hindi ka lang basta-basta mag-i-invest dito. Guided ka ng financial education. And syempre, marami tayong mga financial educators or mga financial advocate na willing tumulong. So dito sa IMG, you are doing it by yourself, which is DIY, do it yourself, but not by yourself. Yun yung namin dito yung concept namin. Do it yourself, but not by yourself. Kasi nasa community ka ng mga taong ang purpose is to help people from turn into saver from spender and become entrepreneur in the future. So you can save money on various products and services, and of course you can earn commissions as long as alam mo na yung pinaka-concept ng IMG at pinaka-mission and vision ng IMG. So you can learn and earn in the financial industry. So yan. Ano ba ang ibig sabihin ng prepared membership? Ano ba ang mabe-benefits mo? So magkakaroon ka ng ganitong card. This is online card which is meron siyang QR code. Once na mag-aabil ka ng mga benefits is mai-enjoy natin yung mga yan. Magkakaroon tayo ng portal online. So, get the sustained financial education. Magkakaroon tayo ng mga financial seminars. Unlimited po yan. Once na member ka, lifetime ang financial education na makukuha mo. Meron tayong mga workshops. So right now, dahil because of the pandemic, ginawan talaga ng paraan ng IMG na although may mga crisis, may mga economic crisis, health crisis tayong dinadanas ngayon, talagang they make sure na hindi pa rin mapag-iiwanan yung mga member ng IMG. They reach out via online. So may mga workshop po tayo through online, through portal of
IMG membership. So, and then of course ito, Secret of Saving and Building Your Future and Financial Foundation Workshop, nasa portal po yan ng IMG. Ida-download natin. If you want to have a hard copy of that, ida-download lang po natin. You can print it out and then pag-aralan nyo, or pwede naman buksan nyo na lang yung members page. Once na naging member kayo, nandun po yan lahat. And then basahin nyo na lang. So IMG believes financial can make you poor. Financial ignorance can make you poor. Di ba? Kasi kung yun nga mahal ang maging ignorante. Kasi wala tayong alam na yung pera pala na pinagkakakita, na akala nating mag-grow is mapupunta lang sa scam. So nag-invest na ng napakarami and then itinakbo, yun. Kaya sinasabi na financial ignorance can make you poor. So number 2 is financial check-up. Financial check-up, ginagawa ito just for you to monitor and become financially healthy. Okay? So next is Kaiser Healthcare Products and Services. So katulad po nung diniscuss ko, magkakaroon kayo ng access dyan. And then of course, you can also avail the short-term Fidelity Life. Ang kagandahan po nito is 500 pesos lang, covered na kayo ng 50,000 life insurance. So under the renewal of IMG, yearly magiging cover na kayo nito. Kailangan nyo lang mag-register ng one-time, lifetime, 500 pesos. So one more thing na maganda dyan, once na nag 60 years old ka na, buhay pa rin tayo, 60 years old na tayo, yung life insurance mo sa Fidelity is marirebate mo siya. So ibabalik sa'yo. Pag 60 years old ka nang healthy pa rin tayo, is ibabalik sa atin yung 100% of your life insurance. Pagdating ng 60 years old, magkakaroon ka ng money back. Yun na tinatawag. And then zero load sa investment. Yan ang napakaganda dyan. Alam niyo po ba na maraming mga nag-i-invest, yung mga uso kasi sa mga millennials yan yung mga uso-usong, kasi yung kaibigan nag-invest, so invest din siya, no? Pero hindi nila totally na pag-aralan yung mga strategies. So pag nasa Pilipinas ka at nag-direct ka ng investment sa mga mutual fund company na to, every top up niyo po or every bilhin niyo ng shares is may kaltas po yun. 3% ang kaltas dyan sa pera niyo. So kung magkano yung isinisave nyo or yung alam mo, mag-invest ka ng 5,000. So may kaltas na kaagad siya na 3% para sa transaction fee, management fee. Dito sa IMG, once na member ka ng IMG, mawawala po yan. So kahit araw-araw kang mag-top up, araw-araw kang bumili ng shares, araw-araw pwedeng-pwede, walang bawas. O, di ba? So kung araw-araw pero tagwa 1,000 lang, kaya mo magtagwa 1,000 o 500. So yung 500 mo, mismo, yun na kaagad ang maibibili ng number of shares, especially sa Soldibo, sa IMG Soldibo, napaka-accessible po. Pwede kayong magbayad via Palawan. But then, ang initial po nun is 1,000 pesos. And then, you can just add 500 pesos. Okay? So, buong-buong ibibili yun ng shares. Napakaganda. So, discounts sa ating non-life insurance. And also sa mga real estate companies. And next, sa services naman po, si Everest. So, this is a concierge services na naka-tie up sa Fidelity. Okay? This is like a St. Peter, kung maano nyo, na services po siya. Natatawagan nyo para mag-cater ng mahal natin sa buhay na DC. And then, auto-program. So, hindi ito auto-program na na pauutangin ka para magkaroon ka ng sasakyan. I mean to say, so, once na member ka na IMG at gusto mong bumili ng sasakyan, you can have a big discount. Yun, i-apply mo siya via IMG. So, via IMG auto-program, napakalaki po ng discount dyan. And of course, kung may mga ari-arian ka and you want to preserve it, apps and IMAX can help you. So, sa healthcare naman, sa eyeglasses, may free po tayong frames. 2 yan every year. Check-up is free. Babayaran nyo lang po yung lens. Kasi lahat naman ng mga mata, pag once na kailangan na ng salamin, is may kanya-kanya po yung grado. So, yun, babayaran natin. Discounts for medicines and of course, rewards. So, if you understand the concept and you find it very helpful and maganda, so share it with your family and loved ones. And then, IMG can reward you with this recognitions. Pwede kang makapag-travel the world ng free kung talagang magiging committed ka at magpo-full time ka sa pagiging financial educator. So, that's the benefits of IMG. Siyempre,
para ma-enjoy natin yung mga benefits na yan na diniscuss ko, be a member. So, may additional benefits pa tayo, stock market, pwede tayo dyan sa stock market, pero as an OFW or nagtatrabaho pa at hindi ka financially savvy, wag muna tayo dyan, wag natin hayaang sayang ng pera. So, we suggest you go on mutual fund. So, Globe Telecom, partner natin, trainings and education sa informatics, 10% discount ang family natin. And of course, healthcare benefits, once na member ka na IMG and plan holder ka ni Kaiser Unlimited Free Consultation po. Kung malapit kayo sa Kaiser Clinic, kahit araw-arawin niyo pong pumunta, gawin yung mall yun, palamigan, pwedeng-pwede. So, free po. Pero ikaw lang na plan holder ha. So, si family mo is 20% discount lang sa lahat ng consultation. So, that's what we call partnership with CARE, IMG and Kaiser. Talagang magka-partner po sila. So, another benefits, real estate, Mega World, and wealth application sa Play Store. Matutulungan po tayo ng malaki nito. And then, dito sa IMG, we provide financial solution. Kasi upon building your solid financial house, syempre, ang pinaka-kailangan natin doon is meron tayong increased cash flow. Di ba? Lahat ng planong yan, kung wala kang pera, hindi naman yan maisa sa katuparan. Kaya importante na meron ka munang cash flow. So dito sa IMG, we provide financial solution also. Paano? Okay? You, as a member, you can have the access on all this na pwede mong mapagkunan ng increased cash flow. Pwede kang maging agent, pwede kang mag-repair ng mga friends mo na gustong bumili ng real estate. Pwede kang mag-repair ng Kaiser, pwede kang mag-repair ng Ozone, Manila Bankers Life. Invite people or share it to other people na gusto mong matulungan. So, for those anti-networking, so kung allergy kayo dun sa salitang invite, wag po kayo mag-alala kasi si invite allergy din dyan. O, di ba? So, hindi naman po yun. Ibig sabihin is, once na naging member ka ng IMG, hindi ka naman required totally na mag-invite kasi hindi naman po kami networking dito. If you want, just say for yourself, walang problema. Okay? So, but then, syempre, kung you find it very useful at very maganda for you, syempre, i-share natin sa ibang tao para makatulong tayo sa ibang tao. So, did you like what you have learned today? Did you like daw? So, if you like, syempre, it's time to act on it today. Kasi kahit anong pinag-aralan natin, kung hindi naman natin yan isa sa katuparan or i-take action, it will be useless. So, what's the step you need to do? Register. Be an IMG member and enjoy the discounts and benefits and privilege as an IMG member. Register now, di ba? So, get a link from the person who invited you and then ask a quotation to start for Kaiser Healthcare Builder. Bakit? Siyempre, pinaprovide nito yung basic foundation ng financial house mo. Meron siyang short-term at long-term care. Protection and life insurance, meron siya. And meron na din po siyang emergency fund and investments. Could you imagine ilan na yung pinupunan niya sa building blocks mo? Konti na lang ang pagtatrabahuhan mo. Emergency fund na lang, di ba? So, build a proper financial foundation through level 1 of savings program, which is the Kaiser. Ito siya. Okay? So, third is share, syempre. Kung nagustuhan nyo ang learnings na pinag-aralan natin for tonight, share it with your friends. Invite your friends or your family to join the next session of this orientation para naman sila mismo ay makapakinig. Kasi maybe if you by yourself ang mag-discuss sa kanila, maybe hindi sila maniwala kasi alam nila yung financial situation mo. So, bring them into this meeting. Pa-joinin mo sila ng Zoom natin. So, we will be the one who discuss about this and then we will be the one to share the knowledge about IMG. And let's help them too, okay? So, this great advantage of IMG membership to your family and friends. Share it, okay? So, this is the last part of my slide. Thank you so much po sa pag-stay nyo for tonight and I hope na may mga natutunan tayo and I'm hoping to see you next time kasi hindi naman po isang attendant lang is natututunan na ang lahat-lahat. Okay, di ba? Ang mga doktor, mga teacher, nagmamasteral pa sila, tayo pa kaya. So, bakit natin kailangan mag-aral ng financial education? Because we believe financial independence is not a dream. It's a decision. Kasi nga, ako I believe na kung puro ka lang pangarap pero hindi ka nag-take action, yung parang daydreaming ka lang, nangangarap ka pero wala kang ginagawa, it's a nightmare. Daydreaming, kumbaga. So it's time to wake up. It's time to wake up and take action now. Bakit kailangan natin mag-take action now? Kasi ang edad natin, hindi natin mapipigilan yan.
So no matter how excuse we do or we say, one thing is for sure, next year magbe-birthday na naman tayo at madadagdagan ng ating edad. So we should take advantage of the knowledge that we get for tonight. So thank you so much po. Hoping na may mga natutunan kayo, and I'll see you next time sa IMG membership orientation natin. And hoping for a blessed night. Thank you so much po.